Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those of the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. On diary entry number 1264, this is a prayer. O Jesus, stretched out upon the cross, I implore you. Give me the grace of doing faithfully the most holy will of your Father in all things, always and everywhere. And when this will of God will seem to me very harsh and difficult to fulfill, it is then I beg you, Jesus, may power and strength flow upon me from your wounds, and may my lips keep repeating, your will be done, O Lord. O Savior of the world, lover of man's salvation, who in such terrible torment and pain forget yourself to think only of the salvation of souls. O most compassionate Jesus, grant me the grace to forget myself that I may live totally for souls, helping you in the work of salvation according to the most holy will of your Father. Panalangin. O Jesus na nakaunat sa krus, isinasamo ko sa iyo, bigyan mo ako ng biyaya ng tapat na paggawa ng pinakabanal na kalooban ng iyong Ama sa lahat ng bagay, palagi at saan man. At kapag ang kalooban ng Diyos na ito ay tila napakabagsik at mahirap na tuparin sa akin, ito'y nakikiusap ako sa iyo, Jesus, naway dumaloy sa akin ang kapangyarihan at lakas mula sa iyong mga sugat, at naway paulit-ulit ang aking mga labi, matupad ang iyong kalooban, o Panginoon, o tagapagligtas ng sanlibutan, mapagmahal sa kaligtasan ng tao, na sa gayong kakilakilabot na pagdurusa at sakit, ay kinalimutan ng iyong sarili na isipin lamang ang kaligtasan ng mga kaluluwa. O pinakamahabagin na Jesus, bigyan mo ako ng biyaya na kalimutan ang aking sarili upang ako ay mabuhay ng lubusan para sa mga kaluluwa. Tulungan ka sa gawain ng kaligtasan ayon sa pinakabanal na kalooban ng iyong Ama. Again, this is all about fulfilling the will of God, whatever is the will of God, and especially when these things are, when the manifestation of the will of God seems to be harsh and difficult to fulfill. Jesus said, Faustina said, that may the power and strength flow upon me from your wounds. So kapag mahirap unawain, ang in-invoke ni Faustina, yung kapangyarihan na nagmumula sa kanyang mga sugat, sa kanyang kamay, tagiliran at sa kanyang paa. From there, nawa daw ay dumaloy sa kanya, no? Ang lakas ng Panginoon upang magawa niya ang bagay. They will be done. Again, ito ay kung napakahirap. It seems to be difficult, very difficult for Faustina to fulfill or to execute. Sapagkat siya mismo, no, si Jesus mismo, sabi ni Faustina, si Jesus mismo kinalimutan ng sarili para sa ating kaligtasan, sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Kung kaya ninanais lang niya na yung ginawang paglimot ni Jesus sa kanyang sarili para sa mga kaluluwa, maging kanya ring gabay, no? Na tulungan si Faustina ng Panginoon na limutin ang kanyang sarili at ang isipin lamang ang kaligtasan ng mga kaluluwa. That is tough. Napakahirap nun, ano? Talagang wala na siyang pakialam sa sarili niya. Wala na siyang ninanais pa. Sapat naman kasi sa kumbento. O yung mga pangailangan niya, nakaprovide naman.
at ang iisipin na lang talaga yung mission. Kumbaga, tinanggal na yung ng Panginoon yung burden ng paano siya kakain, yung mga ganun ba yung mga pangangailangan niya, paano mapoprovide. So yun, hindi na kailangan alalahan ni Faustina. Ang kailangan na lang niya alalahanin, maligtas sa mga kaluluwa. Pero kahit pa sinasabi natin na provided naman lahat, no? Kasi ngayon at this moment, siguro marami sa atin o lahat tayo, no? Provided naman lahat ng pangailangan natin ng Panginoon. Pero bakit hindi natin nakakalimutan ng ating sarili? I mean, bakit hindi natin iwinawaksi ang lahat ng bagay? Na bakit hindi natin kayang may alay sa Panginoon ang kabuuan natin at putulin ang lahat ng kaugnayan sa mundong ibabaw? Mahirap ka sa akin, di ba? Samantalang provided naman tayo. Bakit sa kabila ng provided naman kayo, may pension kayo, may sustento kayo ng mga anak nyo, no? Bakit hindi pa rin natin magawa na magpalaganap ng banal na awa sa labas ng ating tahanan, no? Yung lalabas tayo, pupunta tayo sa mga taong nangangailangan sa atin at gagawin ng works of mercy para sa kanilang kaligtasan. So, hindi ganun. Hindi natin nagagawa yun. Nahihirapan tayo kasi nga may mga takot tayo. May mga fears. No, hindi na yung fear na mawawalan kasi secured ka na nga. Kahit na pumanaw ka, alam mo pa rin na yung mga may iwan mo ay safe pa rin. No? Ah, Maka-move on ng bilis. Mga pangailangan nila ay provided din. Kasi nga, may naiwan ka. No? Pero bakit nga? Hindi natin nagagawa kasi ay ah, mahirap. May mga akibat pang mga pasakit. Kumbaga, hindi ka nga magugutom, pero marami namang kailangan kang limutin at kailangan mong isipin na okay lang yan. Kasi nga, dadanas tayo ng ibang klaseng suffering, mental, emotional, physical, no? Kasi nga, hindi mo na naman kailangan ng ibang mga bagay. Pero ang challenge na would be yung may ibang klase ng sufferings. Kaya kulang pa rin tayo kung titingnan natin dun sa pananalig natin sa Panginoon. Hanggat hindi natin natatalikuran ng buong buo ang lahat ng mga bagay dito sa mundo at makapaglingkod sa Panginoon ng 100%, hindi pa tayo talaga nakapagsusuko ng ating sarili ng ganap sa Panginoon. Ngayong marami pa rin kailangan i-resolve. So, ang panalangin ni Faustina ay magandang maging panalangin din natin para sa araw-araw na ginagawa natin. Hindi lang tayo gigising ng alas 3 para manalangin. Pagkatapos nating manalangin, may plano na agad tayo kung ah, paano tayo magiging kaakbay, no? Kabahagi ng Panginoon sa pagpapalaganap ng misyong ito ng awa. Kumbaga, niisip mo agad, paano ako magiging mawain sa araw na ito? No, hindi na lamang sa pagpaprovide ng material na bagay, no, kundi sa iba pa. No, paano ka magiging kapaki-pakinabang para sa kaligtasan ng buong mundo? Hindi na yung ano, no? Sana tapos tayo doon sa may mga desires ka pa na ganito, ganoon. Of this world ba? Kasi nga, may ano na tayo, no? May hinahabol na tayo. At yung paghahabol na yon, kasi nga ay may deadline na tayo, malapit na mag-end ang contract natin, ma, ma-master na natin yung sinasabi ni Faustina na pag-aalin ng ganap ng sarili. At sabihin din natin na Lord, grant me the grace to forget myself that I may live totally for souls. Today is the feast of Padre Pio. Si Padre Pio, ganun din. Inialay na rin niya ng buong buo ang kanyang sarili. Kinalimutan ng lahat.
At sa paglimot sa sarili ay inilaan ang kanyang buhay para sa ibang tao, no? Ah, nagbibigay naman siya ng kumpisal. Saving souls yun, ano? Nagbibigay ng kumpisal. Tayo, hindi natin kayang gawin yung magbigay ng kumpisal because we're not given the authority and the faculty, no? Pero may iba tayong pwedeng gawin. Si Padre Pio also work for the healing of people. Pagpapagaling sa mga karamdaman. Tapos meron din siyang ospital na gagawa noon on the physical level. Kasi yung mga doktor naman, di ba? Anong gagawin nila? Di, manggamot sila. Yung iba, si Padre Pio, halimbawa, hindi man siya doktor, but he's also healing people. So may complementary. Nagko-complement yung dalawa. Yung isa ay nakapag-aral at ginagawa ito professionally. Yung isa naman ay hindi nakapag-aral, subalit bigyan ng grasya ng Panginoon na makapagpagaling. So, katulad ni Padre Pio at katulad din ni Faustina, may we be able to forget ourselves, who we are, the name, the title, no? Matutunan nawa natin na kalimutan ang lahat. And in that way, kapag nagawa natin yan, we will be more effective in saving more souls. Again, napakaraming mga kaluluwang nangangailangang mailigtas. Sa pamilya nga lang natin, ang dami, di ba? Pag lumabas ka pa ng ating mga tahanan, when we go out of our own territory, no? Kita mo, napakarami pala. At kulang ang mga nagtatrabaho sa ubasan ng ating Panginoon. Kulang. Napakaraming tinatawag o konti lang ang napipili at kukonti rin lang nagsasagawa nito. So, maaring sa grupo nga natin hindi pa yung magkukwalify doon sa sinasabi ng Panginoon. Ano, marami sa atin hindi pa nagka-qualify ng ganoon. So, napakaraming mga kaluluwa na kailangan nating anihin. Kailangan ng maraming mag-aani. Subalit ko konti ang tumutugon kung kaya nawa tayo na namumula sa ganitong gawain. Nawa ipatuloy nating paunlarin na ating sarili upang matutunan nating kalimutan ito at may alay para sa mas nakararami.